Hello mga ka-fur parents! Welcome back to my channel. So, I'm with Loki again. So, ito si Loki. Medyo lumaki ba siya? Napansin nyo, di ba yung unang video, dala ko siya. So, ito, medyo lumaki siya, no? So, yun. For today, medyo madami-dami na kasi ako nababasa na nagtatanong sa mga uh, dog groups sa Facebook kung dapat ba nilang i-cage yung kanilang tuta. Well, lalo na pag sobrang liit pa or ganon. Ako kasi personally hindi ako fan ng mga cage na yan na kailangan ikulong. Kaya nakikita nyo malaya lang yung puppy namin dito. And kahit even yung cats namin, may mga Persian cats kami, never namin talaga na ikinulong sila. Na siguro nag-try kami noon kasi natakot ako na mag-hit agad yung kitten ko na kaka 6 months pa lang kasi tinatry na siyang stud ng male cat ko. So nag-try kami pero hindi ko rin natiis. Pero buti naman hindi sila natuloy na hindi siya nabuntis. So hanggang ngayon yun, free lang sila dito. Tapos siguro kung dapat bang i-cage, depende sa situation ng owner, depende sa sa environment, sorry. Kasi pag naka-cage sila parang hindi mo ma-enjoy yung na hindi mo ma-feel na talagang part sila ng family, na member sila ng family, na parang mas maano mo na okay, nandyan lang sila sa sulok, nandyan lang sila sa cage, papakainin mo lang sila, lilinisin, o minsan hindi na natin napapansin, napapabayaan na kasi yun kasi yung mga pwedeng katagalan pag kinage mo lang yung parang walang personal attachment kasi 'di ba, sanay ka nasa sulok lang sila, hindi sila naglalambing sa'yo pag gusto nila. Unlike pag free sila na lumapit sa'yo pag gusto nilang maglambing, magpapababy sila sa'yo, mafe-feel mo na parang part sila ng family talaga, na yung alam mo yung may sasalubong sa'yo pag uwi mo ng bahay. Sino relate dyan? Lalo na yung mga dogs, yung mga puppies. Siyempre, sobrang lambing nila, sobrang sweet nila, 'di ba? To the point na talagang matatouch ka, kahit lumabas ka lang sandali, pagbalik mo sasalubungan ka na parang miss na miss ka talaga nila, no? So, ayun, yung mga reasons kung bakit talagang ayaw ko. Tsaka, syempre, andun yung risk na pag nasanay silang nakakulong, hindi mo man lang hindi mo, parang yung opportunity na matrain sila na kasama nyo, matrain sila na dumumi kung saan dapat silang padudumihin, ay syempre nawawala. Parang sanay na sila kung saan sila okay iihian nila kasi sanay sila sa cage, nandun lang sila, dun sila iihi, dun sila dudumi. So ganon, once na ginusto mo na silang pakawalan o maging free, mahirapan ka na i-train sila kasi ganon na sila sanay sa sistema na ganon So, yun. Tapos, isa pa, ito tip ko sa inyo kapag pag meron kayong pets na aso or pusa or ganyan, sanayin nyo sila na kahit kumakain sila, ipipet nyo sila, gaganon nyo sila, or medyo galaw-galawin yung pagkain nila. Kasi pag hindi, ang dami ko rin napapanood na ganyan behavioral problem ng mga alaga. Kasi sanay na sila na okay, pag binigyan silang pagkain, sila na lang bahala. So pagka may ibang nag-interrupt sa kanila, may humawak, may nasasanay sila na nagagalit na sila, feeling nila aagawan sila. Kasi hindi sila sanay na parang ginagalaw sila pag kumakain. Kaya doon nagiging aggressive din kasi yung pets natin. Kaya mahalaga na meron tayong personal attachment sa kanila, may involvement talaga tayo habang lumalaki sila. Unlike po pag talagang sinanay mo silang nasa cage lang, nasa isang sulok, talagang wala. For me, ang dami kasing disadvantages nun na
yun nga, sa behavior nila, yung attachment nila sa'yo, kasi talagang maapektuhan sila nun habang lumalaki sila. Tapos, ano pa ba? Siguro, oo, yun nga, sabi ko, pwede mo silang ikulong, depende sa sitwasyon, sa environment. Kung halimbawa, sobrang puppy pa, less than 3 months. Kasi, ito, nakuha namin less than 3 months. Mga 2 months, magti-3 pa lang siya. Ayun, mahilig siya mag-play bite, mahilig siya magngat-ngat, masyadong siyang maharot, masyado siyang playful. Ayun, kung halimbawa, sa bahay nyo ay meron kayong mga bata na hindi nyo maiwasan na baka makagat niya. Kasi, ang, ang ano kasi, ang anti-rabies po, pwede naman po silang turukan yan as early as 1.5 months, ganon. Sabi po yan ng vet. As per vet po yun. Pwede silang ma-injectan nun. Kaya lang po, uulit po daw kayo pag 3 months na. Parang sayang lang, 'di ba? So, kasi na ano po kumbaga parang nalalabanan pa ng katawan nila yung parang nawawala ng bisa. So, dapat talaga nasa 3 months na po pagbabakunahan. So, syempre, pag nakuha nyo yung tuta na masyado pa siyang bata at ayaw, hindi mo na nga papabakuna. Pero pwede naman na, pero yun nga, na parang na ano kasi ng katawan nila, yung bisa ng gamot. Siguro, mas okay nga na, i-cage mo muna kung talagang hindi mo maiwasan na baka makagat yung mga anak mo, mga bata sa bahay nyo. So, yun. Pero eventually, kung mapabakunahan nyo na, pwede naman na pakawalan na sila, na sanayin na sila na lumaki na kasama nyo. Or isa pa, kung wala pa ring bakuna yung tuta laban sa mga viruses na sobrang viral sa kanila, lalo na kung labas-masok yung mga tao sa bahay nyo, possible kasing mahawa sila mas madali silang mahawa ng viruses. So, mas okay siguro na ikulong sa mga ganon. Pero again, kung mabigyan na natin sila ng kompletong bakuna, ng mga kailangan nila, mas okay pa rin po talaga na malaya lang sila na kasama natin. Tapos, isa pa pong reason na pwedeng maging dahilan kung bakit kakailangan natin silang i-cage. Kung halimbawa yung bahay nyo hindi siya close talaga yung andun yung possibility na makawala yung alaga natin. Wala siyang screen, wala siyang, kumbaga, hindi matibay yung na hindi tayo sure na hindi sila makakalabas. Pwede naman na i-cage natin sila. Pero siguro, make sure na lang na palagi tayong makipag-play sa kanila, malambing sila, or hindi pa rin tayo, kumbaga, hindi natin sila mapabayaan na nakakulong na lang all their lives, na walang attachment sa atin. So, ganun. Kasi, kesa naman na makawala sila, diba? Tapos mawala sa labas, hindi na makabalik, maging stray, kawawain ng mga ibang tao, diba? Para na rin sa safety nila. So, be responsible. Kung talagang wala tayong choice, kundi ikulong sila, be responsible enough na lang po na gawin pa din yung part natin as for parents. Yung, di nila mararamdaman na parang, hayop lang sila dito, na dapat lang ikulong, na yung gano'n, yung andun pa rin yung ano natin na maging attached sa kanila. Ito, napapapansin kamo siya, talagang kung gusto niya, pag umupo kami sa lapag, talagang lalapit siya, sisiksik siya na para siyang baby. Kaya ayun yung mga kung tatanungin kung i-cage ba dapat. So, ayun po yung mga reason kung hindi talaga ako fan ng pagki-cage ng pets.
Pero kung wala po tayong choice, maging ano pa rin po tayo sa kanila, wag natin silang hayaan ma-feel na hayop lang sila dito, na alaga lang sila. Again, lagi natin ipapa-feel po na part sila ng family. Kasi syempre, 'di ba, pag naka-cage sila, wala silang parang hindi natin ma-enjoy yung companionship nila. Kasi 'di ba, kaya nga sila yung mga, lalo na yung mga dogs, mga man's best friend yan eh. So, mas may enjoy natin and mas may experience natin na ganun pala mag-love ang mga dogs. So, yun, mas mafe-feel natin kung hindi sila naka-cage all the time. So, yun lang po para sa akin. Hindi ako fan ng ganyan. Pero kayo po, and again, depende sa environment at depende po sa sitwasyon. So, yun lang po. I hope may mga realizations kayo na napulot dito sa video na to. Let me know po kung meron kayong ibang thoughts or suggestions, or ano pa ba yung mga reason kung bakit hindi dapat i-cage, at ano pa ba yung mga dahilan kung bakit dapat silang i-cage. So, yun. Comment down below na lang po kung may mga i-share nyo po yung thoughts nyo, ganun, para siguro ma-read din ng iba. So, yun lang po. Thanks for watching. Sana i-share nyo rin po ito. And para magkaroon din ng realizations yung ibang fur parents, yung mga gusto mag-alaga dyan, o yung mga nagsisimula pa lang. So, yun. Share nyo po. And syempre, please, mag-subscribe po kayo. And encourage nyo rin po yung friends nyo na mag-subscribe. So, yun lang po. Thanks for watching. Bye-bye!